pagko-correct. Hindi naman po masama yung ginagawa namin na pagko-correct doon sa ginagawa ni Ellen White. Kasi inutusan tayo ng New Testament na ang mga Christian dapat i-evaluate natin. Yung mga nagpo-proclaim, yung mga nagke-claim na sila ay merong prophetic claim, prophetic authority. Wala namang masama doon kasi it is biblical. Lalo na sa panahon natin, maraming lalabas talaga na mga false prophet. In fact, sabi sa 1 Corinthians 14:29, although may gift of prophecy na sa New Testament, no? In fact, sa Corinth Church, sabi ni Paul, let 2 or 3 people prophesy and let others evaluate what is said. Doon pa lang sa local church ng Corinth, meron hindi lang isang prophet na kinikilalang may gift of prophecy, kundi meron 2 o 3 na prophesy. Pag tinignan natin sa original Greek itong prophesy, hindi lang ito laging nagsasabi kung anong mangyayari sa katapusan ng mundo, hindi lang siya naghuhula kung anong mangyayari, kundi he is speaking exhortation. Sabi nga, he is foretelling the word of God as to inspire the congregation or the believers. No? They edify, exhort the believers. So, let 2 or 3 prophesy and let others evaluate. Bakit sinabi ni Paul na evaluate ng iba? At sinasabi, at meron ako nabasa mga komentary, sabi nila, Brother Toto, yung others nito, ito yung mga believers na Bible believers, mga elders ng church na walang gift of prophecy, inatasan ni Paul na evaluate at timbangin yung sinasabi niya. No? So, pag sinabing evaluate, criticize mo siya sa scriptures. Scriptures kasi, ang absolute at ito ang ating arbiter. Ito ang norm authority, final authority in Bible. Yes, napakinggan mo nagsalita ang propeta sa Corinto. Pero you have to test kung tama ang sinasabi niya sa teachings ng Bible. At ganun din ang kanyang paalala sa 1 Thessalonians 5:20, 22, 21. Do not scoff at prophecies, but test everything that is said and hold on to what is good. Bakit ganyan ang paalala ni Paul sa totoong mga believers noon, first century sa Corinth, sa Thessalonians naman ito, na mayroong gift of prophecy na sinasabi ni Ellen White, meron siya. Gaya nga ng ating binasa kanina, wala pang sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist in 1844 hanggang ngayon, na gumawa niyan, na tines ang sulat niya, at nakitang mali, at tinunod na lang ang Bible. Wala. Pero sa aktual, naniniwala ako, meron talaga nakitang mali, kaya lang, imbis na ihayag nila ito at maging transparent sila, tinatago nila, at dina-justify pa in order to maging compatible sa Bible. Kasi nga, sa pag pinag-aralan mo talaga yung prophecy, yung mga Old Testament prophecy, talagang it is pointing towards Jesus Christ. Most of the prophecies is talagang kay Jesus Christ, yung law and the prophets. And palagay ko, yung paliwanag sa Hebrews, for me, is sufficient to support na yung sinabi ko lang. Kasi sabi nga, God, after He spoke sa Hebrews chapter 1, long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways, tapos in the last days, has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. So, sa akin yung law and prophets, kaya nga nung time yung transfiguration, hindi ba? That's the law and prophets. Jesus, si Moses, at saka si Elijah, hindi ba? Elijah. So, yung law and prophets was all pointing towards Jesus Christ. Ngayon, yung gift of prophecy doon sa church, through the Holy Spirit, hindi natin dinideny na mayroong gifts of prophecies. Pero, ang gifts of prophecies na yun, for me, according to 1 Corinthians chapter 14, verse 3, whoever prophesies, sabi nga, one who prophesies speaks to men for the edification and exhortation and consolation. So yun lang yung purpose talaga. It is really to edify the church. Like all the gifts that were given for the edification of the church. Hindi yung hinuhulaan na yung may magkakasunog sa LA, yung 9/11, nahulaan daw ni Ellen G. White. So these are all kumbaga, kung susundin natin yung hermeneutics of the Bible, yung grammatical at saka historical, wala talagang koneksyon yung mga sinulat ni Ellen G. White to what's happening today.
Amen. And that's the reason why naka-set up talaga lahat nung naniniwala na darating yung Sunday law, naka-set up sila for the second great disappointment. Kasi mabubuhay at mamamatay na lang sila na hindi mangyayari yun. Yun ang aking Yeah. pagbasa sa Bible. Kasi kaya nga ako, I turned my back doon sa paniniwalang yun kasi nga it has no point eh. It doesn't make any sense. Kumbaga kay Donald Trump use your common sense. Tignan mo ang nangyayari. And Oo. hindi talaga mangyayari yung mga sinasabi nila about the papacy, yung power ng Pope, yung babaguhin lahat, ganoon, makokontrol. Wala eh, baliktad nga yung nangyayari. Nagkakaroon na ngayon ng parang revival sa US in a different way. Now, Yes. if they will connect that to Project 2025, which is yun yung pinaka-latest, then itong 2025, dapat significant na by the end of the year, mararamdaman na natin na yung sinasabi ni Ellen G. White or nung great controversy na yung mga Protestants at mga Catholics magiging focus nila is to persecute yung remnant nga. church. Wala eh. Wala Hindi namang ganun nangyari. Nagkakaroon nga result. ngayon ng exposition of what is true. Binabalik ang Bible sa school. Oo, ang ganda. Gusto ni Trump yung prayer, yung gender, sabi niya, wala nang Oo, maganda. Oo. ibang gender except male and female. Na bakit ko ginagamit to as a kumbaga support to my position is because malaking bagay ito sa pagbabago ng mindset ng mga tao na talagang with respect to each individual belief, itong mga nangyayari ngayon, parang lumalabas yung katotohanan talaga. And Yun. Christ will be the center of it all. It's not going to be the day. It's going to be Christ. And if ever there will be persecution in Africa, in all the nations na rejects Christianity, it will be an issue if are you a Christian or not. Hindi because you're keeping a day. Are you a Christian or Yun, no? Di ba si Jesus may sabi na pag-uusigin kayo sa aking pangalan. Hindi pag-uusigin kayo sa aking banal na araw. Hindi. Yeah. Kaya sabi ko nga, hindi natin masisi yung mga members kasi talagang sinisigit kasi si Ellen White eh. Kung talagang ang Bible lang talaga authority niyo, huwag na isingit. Kasi, halimbawa, wala si Ellen White, tatanungin natin sila, okay, kung wala si Ellen White, paano mo ipatutunayan sa Bible lang, scripture lang, yung Sunday law? Wala. Kahit nga Amerika, wala sa Bible eh. Kailangan pa nilang gymnastic exegesis para lang palabasin na Amerika yung beast doon sa 1311. Sa mga kapatid ito yung sinasabi lang namin, paalala kasi napaka-delikado po. Kaya lagi namin tinataas ang Bible. No? Kaso iba ang interpretation sa inyo. Kaya kung titignan natin sa Bible, hindi natin nilalabag, Brother Toto, yung warning sa Bible. 1 John 4:1, Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit or Spirit of prophecy. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. Mga kaibigan, inutusan tayo at ini-encourage tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na imbis na agad-agad maniniwala sa nagsasabi sa propeta, ay dapat maging maingat po tayo. No? Sinasabi sa atin na test, subukin natin ang mga espiritu, piliin mo kung yung mabuti, ibig sabihin according to the scriptures, at wag basta, kailangan i-evaluate. Sa Greek ay krino, ibig sabihin niyan i-judge mo kung tama ang sinabi o hindi. O kaya, ihiwalay mo mabuti at masama. Huwag basta-basta maniwala. Maging si Ellen White, alam nyo kung ating ididig deeper yung findings ng BRI, Biblical Research Institute, at na ang Ellen White Estate, ngayon meron silang nilalagay na kategory na sinabi ni Ellen White. Meron silang sinasabi na sacred at common. And natin daw sa dalawa ang sinasabi ni Ellen White. Merong sacred at merong common. Pagka bumanggit daw siya na ito ang ating sanitarium ay merong ilang bilang ng kwarto. Kasi minsan may dinalaw siyang gano'n ng sanitarium. Meron siyang ganitong bilang ng kwarto. Pero sa actual, nagkamali siya.
Sabi ng mga scholar, ano yun, hindi siya sacred. That is common. Siya na ang nagkamali. Hindi yung inspiration. Ganun sila eh. So, they have to do that. The same way with the Roman Catholic Pope, di ba? Pag ang Pope ay nagsasalita ex cathedra about faith and practice, yun talaga ay sacred. Pero pag nagsasalita siya ng mga bagay na personal sa kanya, maaari siya magkamali. Tingin ko doon nila napulot yun eh. That they have to categorize his words. Para yung mga mali ni Ellen White, matali nila ma-excuse, hindi siya inspired nung sinabi niya yan. Actually, meron ngang isang akong nabasa, correct me if I'm wrong, Pastor, yung si Ellen G. White, when she agreed doon sa prophecy ni William Miller, tapos later on, sinabi niya, yung maling yun daw, tinago ni God. Yung hindi daw nakita yun. Yan, padidiscuss Yung natin hand ni mamaya God. yan. Mamaya po. Tinakban gusto yung kong mistakes. so ibig sabihin nun, even Ellen G. White herself says, kinokondone ni God yung mali, tinatakpan niya. And then, yung hand niya daw, tinatakpan niya doon. Tapos biglang, once she takes it out, nakita, mali pala tayo. Parang ganun. So, maybe you can explain that further later. Ito nga po yung ating pag-uusapan ngayon. Natapos na natin na tayo po ay may karapat inutusan na i-test. Kaya wala pong mali sa ginagawa namin, mga kaibigan. Ini-encourage namin kayo na i-test nyo din yung probability at yung inyong belief, no? Hindi enough na alam mo lang na si Ellen White ay propeta at naniniwala ka kaagad. Dapat alam mo kung bakit, ano bang authority niya. Now, let's go on.